Okay, what is the difference between AC and DC, no? So, in DC, okay, so anong difference ng dalawa? So, sa DC, let's say we have here a voltage source, then we have a load resistor, R. Hello. Hello, hello. 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 Hello, hello. Okay. So, ano ba ang difference ng DC sa AC? So, pag sinabi nating DC, hello, hello. 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 Hello, hello. Okay. Pag sinabi nating DC, no, so it has only one direction, di ba? So, let's say yung ating, hello, sounds. Meron pa rin. Next time, we better test the sounds, ha? Sounds. Hello, test. Hello, mic. Yan. Okay. Sige. Sayang yung film. Parang bloopers ito, mangyayari. So, okay. Pag sinabing DC, di ba? Let's say, we use the conventional naman talaga, di ba? Although, later na-discover na negative to positive, which is the real flow, di ba? So, we have only one direction and constant magnitude. Okay, so isa lang yan. Ganyan, di ba? Okay. Only one direction. So, the magnitude is, so pag ganyan siya. So, yung battery natin, constant kung 12 volts po yan, so 12 volts yan. Not unless madi-discharge yung battery natin. Okay? So, constant po siya. So, only one direction. Wherein in AC, alternating current, so, we have, di ba, meron tayong cycle. Pag sinabing cycle, it is a complete set of positive and negative values. So, let's say we have an alternating current circuit here, a basic circuit. So, ito yung circuit natin. Then, you have your R. During the positive half cycle, the direction is clockwise. During the negative half cycle, so that is counterclockwise. Di ba ginagamit natin yun sa diode analysis, no? Remember that sa electronics, no? Pagka, natin, di ba sa diode analysis, yung ganyan, sa electronics, no? Ganyan. So, let's say we have an AC source here during the positive half cycle. So, ano ba yung magiging output natin? Di ba, meron tayong sine wave dito, So, ipoproject natin itong half cycle. During the positive half cycle, clockwise direction. Our diode is what? What's that? Is that forward or reverse bias? Forward bias po yan. So, magko-conduct siya, di ba? Para siyang switch na naka-close. So, ganyan siya. Okay? So, may conduction, di ba? Yan. During the negative half cycle, so ano mangyayari? Counterclockwise. So, yung switch natin, mag-open siya, ganyan. So, wala tayong conduction kasi open siya. Okay? So, pag ganyan siya. Okay? So, ganun ang mangyayari. So, dito may voltahe. Negative half cycle, walang voltahe. Then, ganun na naman. Paulit-ulit lang yung process. Ito, may voltahe rito sa forward bias or positive half cycle. Ayan. Tapos dito, wala. Diba? Zero siya. Tapos ganun na. Paulit-ulit. No? Meron, wala, meron pera, walang pera, meron pera, walang pera. Paulit-ulit lang yan. Di ba? So, yan yung ating rectified DC na, di ba? Yan. So, pulsating DC ang tawag, di ba? Sa electronics. O, pag ganyan ang output, ano tawag dyan? Rippling DC naman yan, di ba? Sa electronics. So,
during the positive and negative half cycle. Now, we have what we call in the Philippines. So, ilan ang ating frequency sa Pilipinas? 60 Hertz, di ba? 60 Hertz. Yan. So, we have 60 cycle per second, di ba? Ibig sabihin, no? Kung meron kang 60 cycle, we have 60 cycle. So, we have 1, 2, 3. O, sige class, hanggang maka 60 tayo. 4, 5, 6. Okay, halimbawa, ito yung pang 60 natin. Diba? So, mula rito hanggang doon, naka 1 second ka pa lang. It took only 1 second. So, meaning 60 times siya nagpabalik-balik. Okay? In 1 second only. Okay? So, 1, 2, 3, between 2 and 3, only 1 second difference. So, there are already 60 cycle in 1 second. No? So, ganun siya, no? So, 60 cycle per second. 16 positive at negative. So, ganyan. Ano? Ano unit niya? Cycle per second, di ba? Or otherwise known as, pag nabasted ka, ano? It hurts. Di ba? Okay, now, we have AC. So, tingnan natin yung basic theory. Huwag niyong kopyahin yung nasa PowerPoint. Meron na po kayo nito. Makikita niyo doon sa libre ninyong reviewer. Yung tawag doon, Superbook. Tawag namin Superbook. Supposed to be book material talaga yun. So, di pa natapos eh. So, gagawin sana namin libro yun. So, basahin niyo yun, nando doon. Then, kumuha ko ng mga portion doon, nilagay ko dito sa PowerPoint. Okay, kaya huwag niyo kopyahin, meron na kayo niyan. Okay, so pag sinabing DC, it is electric current which flows in one direction. So, one direction, constant magnitude. AC electric current that reverses direction periodically. So, nagre-reverse siya, no? Direction natin. Okay, generation of alternating current and voltages. Yan. Mamaya, no? Siguro yung break time natin na ilang minuto, yung hindi magbe-break, papanood ko sa inyo yung paano na-generate yung AC. So, meron tayong file nun from GE. Okay, so alternating voltage may be generated by rotating a coil in a magnetic field. Di ba yung principle ng generator? So, pag umikot yan, so, ang generator natin, yung principle ng magnetism. So, we have the basic generator action. Let's say kung ito yung North Pole, South Pole, so meron kang magnetic flux, no? So, from north to south, ito yung magnetic flux, dumadaloy siya. So, ito yung rotor conductor. So, what will happen there is, ito yung rotor, no? Pag ikot niyan, what happened to the magnetic flux? Naputol. Okay? So, the cutting of flux is what we call the induction or electromagnetic induction. So, if there is a cutting of flux, there is induction, there is induced EMF in your rotor conductor. So, may voltahe doon. No? Pag may voltahe, may kuryente po yan. So, ganun. Rotating the coil. O yung sa generator natin, yung mismong armature, no? Armature coil natin. Okay, so mag-generate tayo ng voltahe doon. Rotating a magnetic field within a stationary coil naman. Ito naman yung principle ng transformer, di ba? So, nagro-rotate naman doon yung magnetic field, no? So, I'll be the one to teach you the transformer. So, ito yung transformer mo. Pag sinaksak mo to sa primary, dadalo yung kuryente rito, magkakaroon ng magnetic flux. Sabi natin sa magnetism, if a wire carries a current, it generates a magnetic field. Di ba? Nagkakaroon tayo ng magnetic field. So, magkakaroon ka ng magnetic flux dito na dadaloy mula sa primary going to the secondary. That is what we call the mutual flux. Nakuha po? So, pag ganun siya. So, siya naman ang gumagalaw. So, na-interrupt yung magnetic flux dito, no? Yung dumadalo, yung magnetic field. So, na-induce ngayon dun sa secondary coil natin. So, magkakaroon ka ngayon ng induced voltage. Siyempre, dito sa primary meron kasi na-interrupt na yung ating magnetic flux na dumadalo, yung mutual flux. And then, kung meron kang load dito, pag may voltahe, may kuryente. Dadali ngayon yung kuryente dito sa load. We'll have more of that sa transformer. Okay. So, altering the direction of the magnetic field. No? So, yung case naman ng alternator, kasi yung mga ordinary generator, so, let's say, DC generator, yung magnetic flux nandito sa stationary. No? Meron din ganyan mga alternator.
Pero there are alternator na yung ating, kasi ito, may field winding yan. So, yun ang, kailangan mo ng field winding para mag-produce ka ng magnetic flux. So, di ba sa generator action natin, so ito siya, meron kang exciter dito, dadaloy ngayon yung kuryente dyan. Pag daloy ng kuryente, magkakaroon ka naman dito ng magnetic field. So, yung magnetic field na yun ang puputulin ng ating rotor. Nakuha po ba yan? So, ganun po ang mangyayari dyan. Ngayon, sa generator, DC generator, AC, may mga karamihan ganyan na setup. Pero, there are yung mga large alternator natin sa power plant, wherein yung kanyang field winding ay nandoon sa rotor. So, nandoon sa rotor. So, yung sa rotor, tapos yung armature winding, yun naman ang stationary, baliktad. So, nandirito. So, dito naman yung magnetic field, nagkakaroon ng mga magnetic field dito. So, umiikot naman yung, ito yung tinatawag na rotating field, stationary armature. No? Yung mga large generator sa power plant, ganito yung construction niya. Rotating field, no? Stationary armature. Ito ang tawag dito. Stationary field, rotating armature winding. No? Kasi ito yung armature, di ba? Yung rotor mo, nandoon yung mga armature winding natin, di ba? So, umiikot siyang ganun. Okay? So, yun yung principle. I hope you are also listening sa pag may mga discussion. Sana wag lang kayo lively pag computation. Kasi sa board, there are really objective types. So, ganun ha? Kasi baka mamaya compute kayo ng compute. Wag puro compute ha? So, pag napagod kayo sa pagre-review, pagod na. Ano gagawin, sir? Pahinga o pahinga. So, habang nagpapahinga, nagbabasa ng objective. O, di ba? Di walang pahinga. Di ba? Ang pahinga mo, objective type di ba? Pagbabasa ka ng mga terms. Yung isang libre namin sa inyong reviewer, yung kay Meta, marami na pong lumabas doon. No? Marami na pong lumabas doon. Ginawa ng ibang center, i-retype nila, tapos nilagay, kunyari, sila yung author. Hindi po si Meta ang author nun, Indian book. Indian book po yun. So, alam nyo, para sa akin, mas magagaling ang mga Indian author pagdating sa electrical engineering. I have a lot of books, more than 10 books na Indian author. Pinagkukuhanan nung mga examiner. Balita ko, nada-download yung terahan. Ha? Meron na ba kayo nun? Napakagandang libro nun. No? Siguro ang category ng mga problem doon, from easy hanggang out of this world. Makukurta yung utak mo dun sa mga problems ni Terahan. Pasingin mo ang American author. No? Ang daming discussion. To konti example, yung may kay Peterson na power system. Haba-haba ng discussion. Ilan yung example niya. Unlike kay Gupta, yung power system, tambak yung kanyang example. I have that book. You may borrow some of our Indian book there. Pwede rin, pati yung teraha gusto nyo, pero hindi pwedeng iuwi. Hindi po lahat pwedeng iuwi. No? So, ibabalik nyo, selected book. So, yung teraha kasi, ganyan kakapal nyo. Paano nyo dadalhin? Pag ganun. Pag ganun. Ha? Sa shoulder. Okay. Sige, punta tayo dito. Tayo. Okay, so na-generate, di ba, yung AC natin doon sa power plant, no? Let's say, doon nagmumula yung kuryente natin, di ba? So, iikot yung magnetic flux mo, pag ganyan, so zero muna. Titingnan nyo yung coil natin. So, ito yung tinatawag na coil window. Ito, coil, yung area na yan, yung space na yan, coil window. Kung yung coil window mo is perpendicular with respect to the magnetic flux, so, ganito lang kasimple yung operation niya. Diba, ito yung coil window mo. Ito yung North Pole, South Pole, di ba? So, ito yan. Ito yung magnetic flux. Pag ganyan, perpendicular, di ba? Okay? So, wala ka pang nakakat na flux. So, ito yung mga magnetic flux. Iikot ngayon tong coil window mo, yung coil mo. So, dun ka na magkakaroon ng cutting of flux o yung induction na tinatawag, no? So, pagka naging parallel yung coil window area natin doon sa magnetic flux, naging ganyan na, parallel, ano? So, there you reach a maximum voltage. Okay? Then, babalik na naman. Let's say, itong hintuturo ko, yun yung reference, ano? So, mula rito, then 90 degrees. So, yan, naging 90 degrees na siya.
may corresponding increase in voltage. Now, with this position, then, another 90 degrees po. So, ito na po siya, di ba? So, ganun na naman, babalik na naman sa 0. Bakit? Kasi nga, naging perpendicular na naman yung magnetic field doon sa window. Okay? So, di ba, ito, inikot dito, so ganitong itsura, another 90 degrees, so ganito na naging itsura. Nakakuha po ba? Then, another 90 degree turn, ayan, so, pag ganyan na siya. So, negative naman yung na-produce niya. Then, another 90 degree, medyo mahirap lang. O, ito, pag gano'n, dinaya, di ba? So, ito na ngayon. Nakuha niyo? So, that should be the setup sa mga generators po natin. Okay, next slide. Waveform, okay, alam naman natin yung mga waveforms. So, pinakasikat yung sinusoidal, no? Square wave, triangular wave, no? Yung cycle, pag sinabing cycle, kumpleto yan ng positive at negative values, no? Yung drawing natin kanina. Okay, next. Alternation. So, ano ba yung alternation? Di ba, meron tayong positive at negative alternation. So, ito po yan. So, nandirito na yan. May positive, negative. It is one half the cycle of a complete set of positive and negative values. So, one revolution, of course, that is 360 electrical degrees. No? Then, 180 mechanical degrees. Pero ito ang mahalagang isipin ninyo, guys. Ito, lumabas na ito sa board exam. Ito na lang ang tandaan nyo. Electrical degrees, okay, use this symbol, is equal to P over 2 multiplied by the mechanical degree. What is the difference between the mechanical and the electrical degree? Consider natin, for one revolution, ayan po yan, yung isang kompletong ikot, one revolution, that is equal to 360 mechanical degrees. That is always, no? But what about in the electrical? It's not always 360 electrical degrees, no? Paano yun? Kino-consider natin yung number of pole ng ating generator. So, the electrical degrees, let's say, sabihin natin, for 2 pole. For 2 pole, okay, so paano electrical degrees po natin? What does it mean? So, we have 2 over 2, sabi sa formula natin, basta 1 complete revolution, ha? 360, so 2 divided by 2. Calculate, oh, 1, 1, okay. 360 degrees, okay? So, ibig sabihin, kung 2 pole yan, 360 yung na-produce natin. So, alam naman natin na 360 yun, di ba? Ito, 360 to. Tapos ito naman, 180. So, ganun po yan. For 4 pole. What about now for 4 pole? Okay, the electrical degrees is equal to 4 over 2 multiplied by 360 degrees. So, this will become 2, right? So, dalawang 360 meron tayo. So, what about? So, pag sinabing dalawang 360, dalawang cycle, meron tayo. Yung 2 na yon, that is the number of cycle. Nakakuha po ba? Okay, so, dito meron ka 720. So, ibig sabihin, mula rito hanggang doon, yun yung 720 electrical degrees. Okay? Yan. So, ganun po yan dito. Halimbawa, siyempre, even number ng mga poles, ano? So, for 6 poles. Okay, so electrical degrees is equal to 6 over 2, then 360 degrees, di ba? 6 divided by 2. Di ba? 3 siya, no? Okay, ibig sabihin, meron tayong tatlong, 360. So, 1, 2, 3. So, ilan ba yun? 3 times, pakinga. Yung mga pabibilis sa calcu, ha? Is that 1,080? Okay? Yung mga magagaling sa calcu, ha? Everybody, ha? Mag-workshop kayo, ha? Sino walang calcu? Pahiramin natin. Sino walang dala? Grabe, maglabas ka ng calcu. Meron dyan sa bag ko, 4 yata na piraso o 3. Pahiramin muna natin sila. Okay. So, sa powerhouse, no? May workshop pa tayo, di ba? Oh. Dito lang sa iba, nakikinig ka lang. Dito, pindutan, di ba? Workshop na yan, eh. Ano, yan ba? Hindi yan. Pang grocery yan. Sa bag ko, pakibuksan yung aking bag. Okay, sige. So, ayan po yan, di ba? So, yun ang difference no? Dalawa. Okay, so next.
So, alam na natin, no? So, pi, 0 to pi, then 2 pi. Okay, 360. Meron tayong positive peak and negative peak. Diba? Sabi sa oscilloscope. Ano ba? Meron pa doon. Sino pa yung wala? Siya pa yun. Wala ko wala. Sabi mo wala. Lahat ba meron? Yung isa, ikaw meron ka? Gusto ko lahat meron ha. O, ayan. Sinong wala? Bebentahan ko yan. Bebentahan ko kayo pag wala kayong ano. Sige. Okay. Okay ha? O, sige. Pag sinabi natin period, okay, diretsuin na natin. Pag sinabing period, that is the time taken to complete one cycle. No? Yan. Time in seconds by an alternating quantity to complete one cycle. Ibig sabihin, ito po, may isang period meron tayo dyan. Ang formula ng period is, sabi dyan, 1 over the frequency. Okay? So, T is equal to 1 over 60. Ito po yan. Ngayon, kung 60 Hz meron tayo sa Pilipinas, so ano ang period natin? This is around 16.67 milliseconds. Sa isang segundo meron tayo niya. Isang segundo, sorry. Sa isang cycle pala. Okay? In one cycle, it took 16.67 milliseconds. So, yun po yung ating period. Next. Then, we have the frequency of the wave. No? In an alternator, kasi doon nga nagsisimula yung AC, ano? So, frequency is Pn over 120. Diba? So, tandaan nyo na yung formula na yan. So, yung P is the number of poles, N is the speed in RPM, then, of course, the constant. So that this will become in Hertz, which is cycles per second po yan. Okay, yung wavelength natin, it is the length of one complete wave or cycle or a distance traveled by the wave formed in one cycle. Let's say meron isang certain wave. Pwedeng wave ng ilaw, wave ng kuryente, di ba? Wave ng sounds, okay? Actually, merong formula yan eh. So, yung wavelength, that is the velocity of the wave over the frequency. Later, i-apply natin to sa number 1 example natin. So, depende na kung anong gagamitin natin na wave. Yun nga sinabi ko sa inyo. Kung yan ay light, di ba? Ano pa? Ano ba yung speed of light? 3 times 10 to the 8 meters per second. Okay? 186,000 miles per second ang light. Diba? Yung pag sinabing light year, baka tanong sa ESAS, pag sinabing light year, ano yung light year? Light year is a unit of what? Light year. Yun daw pinakamalaking, pinaka-high power daw na telescope na na-invento ng tao, nasukat niya daw yung buong universe. Sabi nung Hubble Space Telescope, it's more than 13 billion light years. You know the light year? Light year is a unit of distance traveled by light in 1 year. So, i-calculate mo na. 3 times 10 to the 8, ilan yung 300 million meters per second. Sa isang segundo, ganun kalayo na travel ng ilaw. No? So, i-times mo yon kung ilang segundo sa isang taon. So, try to imagine, ganun daw kalaki yung universe. Sabi nung Hubble Space Telescope. No? Kaya pag may nakita daw tayong mga bituin, may mga anong bituin, yun daw yung mga sumabog na stars. Ilang taon nang nakakaraan. No? So, yun daw yun. Okay. So, we have instantaneous value. Ano ba ibig sabihin na instantaneous value? So, it is the magnitude of the wave at any instant. Siyempre, this is a unit of time, di ba? So, syempre, merong mga oras yan. Ano value? Pag ito ang time. Ito. Yan. So, instantaneous yan. Yung peak value, ayun na. From its word, the word itself, peak or, that is the maximum value. Whether positive peak or negative peak. Ano naman yung peak to peak? Di ba? Sinusukat yan doon sa oscilloscope, di ba? So, ito naman yung peak to peak value natin. Nakuha? So, nakuha ba? Yan yung sinusukat ng oscilloscope. Okay. Peak to peak value. Yan.
Phase angle. So ano ba yung phase angle? It is the fractional part of the period or cycle through which quantity has advanced or delayed some selected origin. Halimbawa, with respect to the origin here. So, I call this, no, a certain wave. I call this as the starting point. Yung point na nilagay ko dyan, ang tawag ko dyan ay starting point. Okay po? Starting point ang tawag ko dyan. So, let's say from the starting point, from the origin, yun po yung ating phase angle. No? Phase difference. It is the difference between two phases of two or more alternating quantity. So, paano po ba yun? Diba, meron tayong tatlong klaseng wave, diba? Resistive, inductive, at saka capacitive po yan. Diba? So, let's say sabihin natin, we have three types of electrical load. Okay, so ano yun? Number one, resistive. Siyempre, mayroong presence ng resistor yun, di ba? Yan. So, paano ba yung kanilang phase difference? Halimbawa, kung ito yung voltahe natin, voltage waveform, ang starting point niya nasa origin, ano? Asa naman ang current waveform? Nandito naman. So, they are in phase. So, this is the current waveform. Tapos, ito naman po yung ating voltage waveform. Pag binasa natin yan, I is in phase with V. Or V is in phase with I. So, ganun po yan. Siyempre, yung mga resistive, alam naman natin yan. May resistor, yung mga toasters, no? Incandescent bulb, no? Purely resistive yon, plancha. Purely resistive load yon. Now, wherein dito, wala kang power factor dito. Power factor is equal to cosine theta, di ba? Ano ba ang phase difference? They have the same starting point. Pag sinabing theta, yan yung distansya ng dalawang starting point. Eh, wala naman yan eh. Cosine 0 degree ilan? 1. Kaya yung resistive, tinatawag na unity power factor. Di ba? So, ito yung unity power factor. Okay, so punta naman tayo sa number 2. Resistive. Punta naman tayo sa mga inductive load. So, inductive. So, ito yung may presence ng inductor. Unity power factor, no? Inductive power factor or anong tawag? Lagging power factor, di ba? Nakuha? So, lagging power factor. So, ito yung ating X and Y axis, no? So, paano naman yun? Halimbawa, kung ito yung voltage waveform natin, ito yung V. O, ayan. Asa naman yung current waveform natin? So, nandito yung current waveform. Ito siya. Ito yung I mo. So, makikita natin, ito yung starting point ni current. Ito naman yung starting point ni voltage. So, makikita mo dito, ito yung phase difference nila. Ayun. Yan yung phase angle. No? That is the difference. That is the difference. No? Angular displacement between the voltage and current. So, ito na ngayon yung theta. Wherein the theta is usually less than 90 degree. For pure L, exactly 90 degrees. Okay? Sabihin natin, less than or equal to 90 degrees. Pag binasa mo to, paano ba yan? No, pag binasa, imagine niyo ganito ha. Imagine niyo merong dalawang ulo ng ano ko ba mabivisualize na? Ito, ganito na lang. Yes. Sino ba matangkad? Si Lebron o si Kobe? Naglalaro si Kobe ngayon, ano? Pinalito, naka 31 points pa nung isang araw, di ba? Putol yata yung litid sa paano, di ba? Ito ulo to ni ni Kobe Bryant, yung pula. Ito ulo ni mas matangkad si Lebron ng konti. Ito ulo to ni Kobe, ni Lebron. Ito yung ulo niya, ito. Meron din ulo sa baba, ito sa taas, ito.
Ito, finish line to, naghahabulan. Kanina mas malapit ang ulo. Ito ha, ibig sabihin, ito yung ulo ni LeBron James. Kanina mas malapit ang ulo sa finish line. This is the finish line. Kanina mas malapit ang ulo. Si ulo ni LeBron James, right? Nauhuli yung ulo ni Kobe Bryant, di ba? Okay, so ito siya, nauhuli siya. Ang finish line, nandito. Kanino ulo mas malapit sa finish line? The head of what? LeBron James. Nahuhuli yung head ni... Siyempre, kalbo sila, kaya ganyan yung shape, di ba? Wala silang buhok. Oh. Ito yung ulo ni Kobe. Paano mo siya babasahin? I, lugs. V by theta. Nahuhuli siya eh. Pag sinabing lugs, nahuhuli. Pag sinabing leads, nauuna. Okay? So, or V leads I by theta. Yan. Parehas lang ibig sabihin yan. No? Pag sinabi mong nahuhuli yung I doon sa B, para mo na rin sinabi si B ay nauuna. It means the same. Nakuha po ba? Nasundan? Ngayon, number 3 tayo. Which is what? Ano yung number 3, guys? Capacitive load. Capacitive. May presence na capacitor. Yung mga capacitor, yung mga synchronous condenser natin, di ba? Yung mga synchronous motor na yan. That is a leading power factor. So, paano naman yan, sir? So, halimbawa, kung ito naman, baliktad lang siya. Nauuna naman yung kuryente. Halimbawa, kung ito yung voltage waveform natin, nasa origin, ayan, voltage waveform, ito. Asa naman yung current waveform natin, class? So, nandito siya. Ay, nakuha. So, ito ngayon yung current, starting point ng current waveform. Ito naman yung starting point ni voltage waveform. The difference, yung distansya nila, that is your theta. Okay? So, kaninong ulo mas malapit ngayon sa finish line? Kay Kobe na ngayon, di ba? Nakuha po ba? Nasundan ba? So, mas malapit ngayon si Kobe. Pwede mo sasabihin natin I leads V by theta or B, lags. Very good. B lags I by theta. So, ganun po iyan. Ha? So, siyempre, most of our load are what? Sabi sa board exam. Resistive, capacitive, inductive. Inductive. Pag walang binigay sa problem, automatic ang mga load natin ay inductive or lagging power factor. If we mean lagging power factor, we mean I lags. If we mean leading power factor, meaning I leads. So, pag sinabing leading power factor, lagging power factor, that is the nature of the current, not the voltage. Nasundan po ba yan? Okay, sige, tuloy natin. Yan po yung tinatawag nga pala na phase difference, sabi doon, tandaan natin, phase difference, theta, Actually, magnitude yan, parating positive yan. That is theta leading minus theta lagging. Tandaan nyo to. The more positive is the more leading. The more positive is the more leading. Halimbawa, ito, may dalawa tayong vectors. Ito yung voltage mo. 60 degrees to, voltage. Ito, 60 degrees. Tapos, may kuryente tayo dito. Ito naman yung current natin. Ito naman ay 20 degrees. Ito yung ating phase difference na tinatawag, phase angle. So, ito po yan. Paano mo kukunin yung phase difference? Kasi ito yung I natin, So, theta leading, sabi ko kanina, the more positive is the more leading. So, this is what? 60, that is minus 20. So, that is what? 40 degrees. That is the phase difference. And the phase difference must be less than 90 degrees. Okay po? So, ganun po yan, ha? Sige. Tuloy natin. We have, so yun na nga, yung pinakita ko sa inyo dito. So, nauuna itong wave na ito.
Okay? Tapos ito naman, nahuhuli. Kasi ang finish line natin, parating nasa kaliwa. Okay? Then, pag sinabing average value, eto, so lalagyan na lang natin to ng integral sign. Eto. What happened here? So, bilang nalagyan po ng integral sign ito. Lagyan natin, hindi pala pwede. Oh, ito, may integral sign to. Okay, so limit from 0 to t, vt, dt, then over 1 over t. So, ganun ha. Okay. Root means square. Pag sinabing root means square, so square root, eto class may integral sign dito ha. May integral sign ha. From 0 to t, so vt square dt, then 1 over t, tapos square root yan. So, yan yung root mean square or the RMS value. Okay? Form factor, that is the ratio of the RMS to the average value. So, later we have example, dinidiscuss muna natin yung principle niya. And then we have the peak factor. The peak factor is the ratio of the maximum value over the RMS value. So, ito yung summarize ng mga sine wave, half wave rectified, full wave, rectangular, triangular wave. Given na yung kanilang mga RMS value, average, form factor, peak factor. Okay? So, nandoon na yan. Nasa handouts nyo ito lahat. Okay? No need to copy this, guys, ha? Okay, go over with your, review materials. Dahil na sinabi ko dun sa how to pass board exam, mamaya may makita ko dito ang handouts ng ibang center, ha? Huwag kayo manghihiram noon. Sir, nanghihiram sa amin, eh. Pag-iyaan nyo, nanghihiram na sa inyo, eh. Mabait kayo masyado, pinahiram nyo. Diba? Di ba sila nagpapaturo sa inyo ng Caltech? Oh, galing niya, paano yan, pare? Paano napalabas sa amin? 2 sheet yan, solusyon yan. Ikaw, pinipindot mo lang, ah. Sabi ng mga estudyante natin last batch, mga taga-PUP. Sabi nila, sir, napapatulong nga sa amin mga kapasi namin. Sabi namin, mag-enroll ng refresher, eh. Kaso nakapackage pala sila doon. Can't afford na rin, hindi na nila maka-attend, hindi na sila maka-attend ng refresher. Why not sa ating math intensive, no? So, magandang preparation ngayon, di ba? Mahaba. Okay. Punta tayo dito. Ito yung mga basic formula. E of t is what? Okay. So, E sub m sin omega t plus minus theta. So, ito naman, I of t is I sub m sin omega t plus minus theta. Anong ibig sabihin itong I sub m, sir? That is the maximum value. Ito, sine function kasi, di ba? Your omega is angular velocity in radian per second. So, positive and negative angle. Kailan natin masasabi na positive at negative yung angle? Kailan? Titingnan natin yung ating XY axis sa AC circuit. May kaibahan siya doon sa XY ng ating alam sa algebra, yung Cartesian plane. Okay? Dito, yung positive, alam natin yung sa Cartesian, di ba, sa algebra, ito yung positive, ito naman yung negative. Pero, pagdating sa AC circuit, ang positive, baliktad yan. Ito yung positive, ito naman yung negative. Halimbawa, mag-example ako. So, halimbawa, kung meron tayong V is equal to 300 volts sine omega t plus 30 degrees. Ano ibig sabihin yan, sir? So, eto yung XY axis natin sa AC. So, di ba positive 30 degrees? So, ang kanyang starting point somewhere here. This one. So, ito po, ito yung positive 30 degrees. Nakakuha po ba? Pag naging negative 30 degrees po yan, di ba, ginawang negative 30 degrees to, nasa naman yon? Nandirito naman siya. Kung negative. Nandirito yung negative sign, tapos yung isa, yung positive sign. So, that's how you represent the sinusoids or the waveform. Okay? Okay, alam natin to, basic tong impedance, di ba? Z over I, that is Ohm's law of AC circuit.
Tapos, ito naman yung magnitude niya, cis or bar angle plus minus theta in polar form. In rectangular, we have plus. Paano ba yan? So, ayan ang pinakaunang triangle na itinuro sa atin, di ba? Sa AC circuit. Anong tawag sa triangle na yan, guys? Impedance triangle. Sige, discuss natin yung mga triangle na yan. So, sketch natin, ha? So, eto yung impedance triangle, di ba? Ano to? C. Eto. Ano to? R. Eto. X. Ito yung theta, di ba? Ayan. So, yung ating Z is V over I, di ba? Ohm's law yun. Okay. Punta tayo doon sa phasor niya, o sa vector niya. Yung R, parati po siyang reference vector. So, pag sinabing reference vector, tandaan natin, ang angle niyan, 0. Tandaan nyo, hanggang power system, i-apply natin yung mga reference vector niyan, ha? Okay? Pag nasa itaas po yan, ito po yung positive J, X sub L. Nasa taas yan. Pag nasa baba naman po, ito naman yung negative J, X sub C. Paano namin, sir, malaman? Minsan nagra-rumble to sa mga estudyante, no? Hindi dapat. Okay? Minsan ito ginagawa nilang X sub C, ito X sub L. Huwag kayong malito doon. Class, no? Okay, kapirasong technique lang naman. I don't know kung gagamitin nyo. Suggestion ko lang sa inyo. Di ba may negative tong J, negative J. Ano ba ang capacitor? Ganyan ang symbol ng capacitor, di ba? Minsan ganyan pa. O, negative. O, ito, halimbawa, parang negative sign. O, negative, 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 negative. Nakuha nyo? O, di ba negative, negative? Ano to? Negative. So, negative, ibig sabihin, X sub C pababa. X sub L, ano? Pataas. Nakuha po ba? Nasundan? Okay. So, yung angle theta na yan, that is your impedance angle. Walang pinag-iba yan dito sa theta. Yun na rin yun. That is the phase difference between the voltage and current. Okay? So, wala po siyang pinag-iba. At saka yung alam natin na ganyan. Ito yung apparent power, di ba? Naalala niyo ba ito? Ito yung P, ito yung Q. Real power, reactive power, ito naman yung ating volt ampere, di ba? Yung apparent power. Kung 30 degrees yun, 30 degrees din yun. Nakuha mo ba? Tapos ito naman yung ating, ano naman, isang triangle. Yung kabaliktaran ng Z, ano yun? Admittance, di ba, no? Ito yung G, ito naman yung X, so ganun po yan. Okay? So, yung ating Y is equal to Y bar, or magnitude of Y is plus minus theta. Yung S natin, ano? So, S bar, or magnitude of S is plus minus theta. What about dito sa impedance? So, yung Z natin, magnitude of Z plus minus theta. Di ba meron siyang mga rectangular form, no? O sige, so ano yung rectangular form nito? R plus minus J X. So alam na natin, pag positive JX, ano yon? Inductive. Pag negative JX, yun na nga, negative is capacitive. Nako po? Yan. S is what? P plus minus JQ, di ba? So, ayan. O, tapos naman dito, ano ba to? So, Y is equal to, di ba, may G tayo, no? Yung reciprocal ng resistance, no? Ano yun? Conductance, di ba? So, G plus minus J. Tapos ito naman, this is, that is susceptance. So, ayan po yan. So, makikita nyo na dito, di ba? Ayan. So, ano, sir, ibig sabihin pag positive? J beta. Positive JQ. So, tandaan nyo to, pag ito ay positive, that is capacitive. Di ba magkatunog? Positive, capacitive. Ha? Positive, capacitive. Magkatunog siya. Di ba? So, pag positive, capacitive. Siyempre, alam naman natin, pag capacitive, yan ay leading power factor. Okay? Leading power factor. Siyempre, natural, kung ito ay negative,
ano siya? Eh, siyempre yung natira. Inductive siya. Nakuha po ba? So, ganun yan. Positive, capacitive. No? Positive, capacitive. Positive, di ba magkatunog ano? O idagdag ko pa, yung angle ng kuryente. So, yung kuryente natin, magnitude of I, says of plus minus theta. Ito, hindi to theta na ganon. Theta lang to ng kuryente, theta I. Ganon pa rin, idagdag ko siya, ano? Pagdating din, di ba, sa admittance, pagdating sa kuryente, tandaan natin, yung positive ay capacitive. Nasundan po ba? Yung positive, capacitive. Pag positive yung angle ng kuryente, capacitive yun. Pag positive din to, positive theta, capacitive yun. Nasundan po ba? Pag positive, capacitive. Di ba magkatulog naman ano? Positive, capacitive. Di ba? So, positive, capacitive. Ito, positive, capacitive. Positive, capacitive. Positive, capacitive. Positive, capacitive. Patay ka, mali. Baliktad yun. Pag positive dito sa impedance, ano siya? Inductive siya. Doon siya baliktad sa impedance. Kasi sa impedance, sabi ko nga sa inyo, tinatandaan natin yung negative ng capacitor, negative, negative. Pag negative, dito yung capacitive. Sa impedance lang siya iba. O, para maaalala nyo, pag positive, capacitive, ito tandaan nyo. So, pag admittance, di ba? Pag admittance, kuryente, apparent power, pag positive ay capacitive. Okay? Did you get that? Nasundan po ba? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Pag admittance, pag kuryente, pag apparent power, yan ay positive, capacitive. Did you get that? Yes, sir. Yes. O, pag yes, ano siya? Positive, capacitive. Okay, huwag na magra-rumble sa utak, ha? Kasi kahit dalawa lang yung dapat tandaan, nagra-rumble yan sa utak natin minsan, di ba? Lalo pag kulang sa practice, di ba? Tandaan niyo ito, ha? Positive, capacitive. Ayan. Okay, may baon ba kayo dyan? Galas 4 tayo eh. Okay. De joke lang. Galas 3 lang. Okay. So, we have impedance function. So, ito na yan, di ba? Ito na yung diniscuss ko sa inyo. Impedance triangle. We have the z, the square root of r squared plus x squared. Okay. Ito, theta to ha. Correct natin, theta. Arctangent of x over r. Yun na po yun. Yung theta natin. Ito. Walang iba yan. Okay. Then, reactance. Di ba? Pag sinabi nating reactance, that is the one that opposes the flow of alternating current. Property yon ng inductor at saka ng capacitor. Inductive reactance, X sub L 2 pi FL. X sub C, 1 over 2 pi FC. Di ba? Very familiar tayo dyan. Then, the pure resistance. So, given tayo ng mga equations na to. Okay? So, ito yung diniscuss ko kanina. Mas maintindihan natin yan doon sa ating example, guys. So, sa inductive naman, nakita natin dito, lagging current, di ba? Ito yung voltage natin. Sinabi ko sa inyo kanina. Then, these are all the equations. So, yung I natin, negative 90 degrees. Bakit negative 90? So, sa pure L, di ba, negative 90 degrees. So, ito yun. Pag sinabing sine function, negative 90, the negative 90, it dictates the location of the starting point of the current. So, di ba, ito current waveform. Ito yung starting point niya. Nasa saan ba yon? 90 degree. Positive 90, hindi, negative. Kasi sabi ko nga kanina, pag nandirito sa kaliwa, positive. Nasa kanan ay negative. Nasundan po ba? Okay, next. Pure capacitive. So, we have the pure capacitive. So, ganun din. So, pure capacitive. O, tingnan nyo to. Yung kuryente natin, positive 90. So, ito yung I, So, ito siya. So, makikita nyo, yung starting point dito, nasa positive 90. Okay? Then, the series RL,
So, ito yung X sub L, nasa itaas. Ito yung R. So, makukuha natin yung equivalent impedance natin, di ba? So, ganun. Then, yung theta, actually, theta to guys, no? So, that is the arc tangent of X sub L over R. So, RC, ganun din naman. No? Kaya lang, nasa ibaba lang nga yung X sub C, di ba? So, sa series RLC, actually, dalawang nature ang series RLC. Pwede siyang inductive. Kailan mo ba masasabi sa series RLC? RLC. Kailan natin masasabi na inductive? Kailan masasabing inductive class? Pagka yung X sub L is greater than X sub C. No? Pagka naman capacitive, kailan natin masasabing capacitive? Pag yung X sub L is equal to X sub C. Okay? X sub C is, nasa isip ko yung resonance. So, X sub C is greater than X sub L. So, eto na ngayon yung resistive. So, pag resistive, doon na sila mag-i-equal. X sub C is equal to X sub L. Eto na yung resonance condition, di ba? Resonance condition. So, later discuss natin yan. Okay. So, well, the apparent power. So, ito na yung triangle natin. Product of the voltage and current. Tapos, yung ating active, real, or true power is P. That is our watts. It is the component of the apparent power that represents the true work done. It is the power actually dissipate in the circuit resistance. Tandaan natin, only resistance consumes the watts. Hindi nagko-consume ng watts ang pure inductor at capacitor. Ano kino-consume nila? Yung bars. Okay? Yung capacitor nga, nagge-generate pa ng bars eh. No? Okay? So, di ba ginagamit yung capacitor sa power factor correction para makatipid sa kuryente? So, bars yun. Tawag nga sa kanya, sa capacitor, reactive power generator. So, I'll be the one to teach that subject with you. So, meron kaming additional subject dito. Dito sa powerhouse, guys, ang dami nating additional subject na wala yung iba. Meron tayong power factor correction. You can compare. You compare. I challenge you. You compare. No? So, subject pa, meeting pa lang ngayon, no? Nag-aaraw-araw na ba sila ngayon? O, MWF pa rin, TTHS, di ba? Meeting pa lang, talo na eh, di ba? So, oras pa lang, hindi po biro yan eh. Araw-araw tayo eh. Sa iba, MWF, TTX. So, reactive power. Tapos, yung power factor natin. So, power factor. Okay, pag sinabing power factor, maraming definition ng power factor. Di ba? Measure of effectiveness of the circuit utilizing apparent power. Tingnan niyo ha. Di ba ito yung tatlong triangle natin? O, kunin mo yung power factor dyan. Sige nga. Power factor is equal to cosine theta. That's equal to, dito, ano? R over Z. O, dito naman sa power triangle. P over S. Equal din yan. Dito naman, G over Y. So, ang daming definition ng power factor. Okay? That is the cosine of the angle between the voltage and current. Di ba? So, marami siyang definition. So, di ba yung S natin, punta tayo sa power. Di ba? Yung S natin, sa single phase, di ba? BI. Yung P natin, anong basic formula? BI cosine theta, di ba? Ito yung power factor. So, ano naman yung ating Q? Guys, VI sin theta. So, ano naman yung sin theta? Ano tawag sa sin theta? Reactive factor. Okay, tandaan niyo yung mga terminologies, ha? Terminologies dyan, ha? So, ito yung diniscuss ko kanina, 3 types of power factor or electrical load. We have the unity. Yun na nga, in-explain ko. Yun yung may electric flat iron, water heater, incandescent lamp, lagging power factor. Tandaan nyo, pag may coil, lagging yon. Pag may coil. Okay? Pag may reactance. Leading power factor. Pag leading power factor naman, merong mga capacitive load or synchronous motor or synchronous condenser. So, ito na nga yung mga formula, yung binanggit ko sa inyo. Yan, sinulat ko pa dito kanina. So, ganun din yung power factor is P over S.
So, ayan. From the power triangle, yung in-explain ko dito kanina. So, ito rin yun. Just the same. So, may tinatawag tayong voltage conjugate method. Pag voltage conjugate, pinapalitan mo yung sign ng voltahe. Okay? Yung positive, gagawin mong negative voltage. Then, meron naman current conjugate. Ang pinalitan mo naman dito, yung kuryente naman. Impedance in series, syempre, parang resistors lang yan. Syempre, madadagdag lang yung J part, no? So, ipina-plus lang yung impedance. Ganun din, parang resistance class, walang pinag-iba yung principle niya sa resistor. Ang problema lang with AC, meron siyang J part. So, mas mahirap. Okay? So, ayan yung admittance natin. Reciprocal of impedance. So, yung Y, I over B. Bakit? Kasi, di ba, yung Z is B over I, di ba? Di ba yung Z, B over I, Y, reciprocal. Baliktarin mo, I over B. So, ito na ngayon yan, in polar form. Isa rectangular. So, admittance. So, yun din. Ito sa RLC na to eh. Kaya may beta L minus beta C. Okay? So, ito rin yan. So, conductance, 1 over R. Susceptance, 1 over X. Ito naman yung admittance sa parallel. So, sa parallel. So, sa parallel natin, so GL, ano ba yung GL? Ito yung conductance sa inductive portion. Ito naman yung susceptance sa inductive portion. Ano? Y sub C, GC plus J, B sub C. Yung GL, that is RL over RL squared plus X sub L squared. Beta L, X sub L over RL squared plus X sub L squared. Yan yung, pag beta, ang nasa ibabaw, X. Pag G, nasa ibabaw? R. Kasi ang reciprocal ng G, R di ba? Kaya yun ang nasa ibabaw. Beta, reciprocal niya? Yung X, di ba? Kaya yun yung nasa ibabaw. Later, we have that example sa resonance na yan. So, ganun din po ito sa RC branch. Yung admittances natin, di ba admittance, kabaliktaran siya. Okay? Parang capacitor naman to, no? Di ba? Para sa capacitor. So, sa parallel, ganun nga, pag capacitor, di ba, pag capacitance na nakaparallel, anong ginagawa sa capacitance? Ina-add, di ba? Pina-plus natin. Okay. Okay. Ay, tapos na yan, magsimula na tayo. Okay, let's start with number 1. Tama-tama, alas 4, tapos tayo, Yan. Yung mga mabibilis mag-calcu, I need you. I need you. So, next. Number 1, what is the wavelength? Binigay ko sa inyo yung formula, di ba? Velocity of the wave over the frequency. So, ano yung velocity ng wave natin? Kino-consider natin dito yung sa light, 3 times 10 to the 8 meters. So, ano ba yung frequency? 100 times 10 to the 6. Kasi hertz yun. Pansinin nyo yung unit, ha? Anong unit nito? Yung hertz. Diba? Cycles per second. O cycles per second. So, ayan, O, sige. Ayan yan. Yan yung wavelength. So, ilan siya? Ito actually, meters per cycle to eh. Pag sinabing, yun yung per second yan, Meter per second yan. Yung velocity of the wave. So, cancel yung second, di ba? Ano sagot dyan dito, guys? 3. Ano unit natin? Meters per cycle. So, ganun ang mangyayari. Ano sagot natin? Letter A. Board exam na yan, So, di-divide mo lang. Dali lang pala, sir. Oo. Madali lang ang board, kaya mag-aral ka mabuti lang. Mag-aral ka lang na mabuti, papasa ka. Okay? Sipag lang, class. Sipagan mo lang. Okay. Okay, so we have number 2.
240 volts. So, meron tayong 240 volts, 25 cycle sinusoidal generator. Ito. Meron tayong generator dito. So, 240 volts, 25 cycle sinusoidal generator is connected to a 20 ohms resistor. Determine the instantaneous current when elapsed time is 0.01 second. So, instantaneous current. So, kukunin natin yung kuryente. So, paano po ba yan? Kukunin natin dito yung, di ba, Ohm's law, no? So, Ohm's law tayo. So, this is P over R. Yan. So, naka-base tayo dito, class, sa RMS value. Ito. Kukuhanin natin yung RMS nito. What is your BRMS? Ito paliwanag ko lang itong principle na to. Di ba itong AC wave natin, pag ganyan? Ito yung AC wave. Yan o. So, pag ganyan siya, no? Yung RMS value, ito yun. RMS is equal to the maximum value over square root of 2. Ngayon, may tinatawag tayong average value. Ano naman yung average? That is 2 pi multiplied by the maximum value. Whether it is voltage or current. So, the VRMS now is the maximum over square root of 2. So, ganun yan. So, this should be maximum. So, we have VRMS is maximum. Sabihin natin, V maximum or V sub M over square root of 2. Okay, ito ang basihan, no? V max. V max yun. Kunin natin muna yung voltage equation natin. What is V max? Square root of 2 multiplied by V R MS. O sige, V max muna kunin natin. So, square root of 2. O, paki-multiply nyo nga po ito, class. Pag wala binanggit automatic RMS, ilan yun? 242 decimal places, guys. Sige. Yan yung maximum, ano. So, ito yung V natin, ano. B sub M sin omega t. Ilan yung B sub M, guys, dito? Ha? 339.41 volts, diba? So, we have 339.41 tapos sine function. O, ano yung omega natin? 2 pi. Ano yung frequency? Hindi. 25, diba? 2 pi f. Yun yung omega. Tandaan nyo omega is 2 pi f. That is the angular velocity. 2 pi f. So, yun yung omega natin, ano? Okay na. So, saan natin ita-times? 0.01. Okay? Kung naka-degrees tayo, kasi naka-pi yun di ba? Naka-radian, ano? 180 degrees over pi. Kasi nga, diretsuhin nyo na yan. Ilan bali yung V? O, V muna, V. Ilan yung ating, ano dyan? Dito. Diretsuhin nyo na to. 339.41 din. So, kumbaga, almost 1 lang to. No? Kasi depende dito sa time, di ba? Sige, kuhanin natin yung I. Yung V natin na 339.41. O, i-divide natin doon sa resistor. 20. So, ilan ang sagot?
16.97 amperes. So, the answer is letter. Ano sagot natin? Letter C. Okay, next number. Okay, number 3. So, meron tayong tatlong load. So, there are 3 loads, no? Units A, B, and C are connected in parallel. So, may tatlo tayong load na nakaparallel. Okay, so, takes the current respectively 12, 10, 15 amperes and assuming IA be the reference phasor. So, si IA siya yung 12 plus, ano? Ito yun. This is your IA, which is equal to 12. Tapos, ang sinabi rito, reference phasor, IB leads IA by 30 degrees. Ilan ba yung IB? 10, di ba? 30 degrees leads. Pag sinabing leads, positive siya, nasa taas. Ano? Ito si IB. Ilan? 10 amps. IC lags behind IA by 65 degrees. So, ito naman si IC. 65 degrees. Yung isa, ilan? 30. Yan. What is the resultant current? Ang gagawin natin dito, class, parang sa mechanics, no? Yung summation of forces, naalala niyo yun? Diba yung, paano yung resultant force? Paano yung total? Square root of summation of fx squared plus, ano? Fy squared. Ganon din dito. I total square root of summation of ix squared plus summation of iy squared. Nakuha? Kunin natin yung summation of ix. Ito tingin. So, may 12. So, eksakto siya dun sa x-axis, kaya 12 lang siya. Ngayon, isasama mo yung IB, yung component niya along x-axis, and this is the component of IB. Sabihin natin, siya yung IBX. To the right is positive. So, to the right yung IBX, di ba? Kaya positive siya. Nakuha po ba? So, we have what? Ano yung IB natin? 10, di ba? 10. Okay, so lagay mo to, 10. Ngayon, lalagyan mo to cosine 30 degrees. Kuha? So, cosine 30 degrees. Pag x-axis, cosine. Tapos, to the right siya, kaya positive siya. Paano naman yung IC? Ito siya, di ba? Siya naman yung IC X. Ano naman yung IC natin? 15, di ba? So, 15. Tapos cosine 65 degrees, di ba? Tama? Oh, give me the value. Lahat naman papunta sa kanan, kaya positive siya. Ito kasi kung lalagyan mo rin ng cosine 0 degree, kasi cosine 0, 1 lang naman tama ba? Cosine 0, 1. Kaya hindi ko na nilagay ito kanina. Yan. Tapos, kukunin natin yung summation of IY, assuming upward to be positive. O, yung component naman niya na Y. So, paano naman yan, sir? Si IA ba may component ni Y? Wala, no? Kasi sin 0, 0 di ba? Meron lang ito si I. Tawagin natin siyang IBY. ICY. Si IBY ay pataas. Tama po ba? Nakuha? Ito, 10, di ba? Ano yan? 10. Positive, no? 10 sin ano yan, class? 10 sin 30 degrees.
Para naman kay 15 amperes. Positive, negative. Ito, pababa, oh. Di ba pababa ito? So that is, ano? Negative 15 sine 65 degrees. Paki-compute nga. Oh. Sige class, para hindi tayo gabi. Oh, ilan yan? Okay lang tayo mag-relax, no? Kahit hanggang ano, kasi wala naman next class, no? Unlike sa kanila, isang araw, 3 section, ano, di ba? O, tayo, wala naman, no? Okay lang tayong gabi. Sure naman. Biyernes ngayon, eh. O, ano ngayon kung Biyernes? Monday, hindi siya, traffic. Biyernes. O, ilan ito? Ilan muna dito sa X natin? Ha? Ilan? Para Renz Verano. Ilan? Yeah. Ganda na mo, para Renz Verano. Ilan yan? 20. Parang kaboses ko na si Inday Garutay. Kilala niyo ba si Inday Garutay? Yung ginagaya niya nung araw, hindi niya na siguro naabutan si ano, no? Yung kaibigan ni Herman Moreno. Si Inday Badiday. Kilala niya? Di ba si Inday Garutay, kilala niya? Alam niyo yung boses ni ano, Husky? Alam niyo yung Husky na boses? Parang Brian McKnight. Di ba? Parang ano yung kanta ni ano? Pero pang isa, di ba? In the evening, running along the way, this beautiful lady, when then she'll ask me, do you feel alright? 26? Oh, sige ha. 27 na rin ano? Oh, sige. I say you. Yan na, parang pakit yung kanta na naalala. Nakaraan na yun. Oh. Nakaraang buhay yun. Oh, ano yan? I want to the sun. Yan ang naalala ko tuloy si Rex Darami. Isa na mag-isa. Ganda mo pa. Ang aking sumpaan. Hanggang wakas. Humataw eh, no? Ilan yan, pare? Basta inaanak ko. 8 point. Naku, magpapasko na, no? Delikado na naman ako nito. Sa kaya kami magbabakasyon ngayon. Kasi 40 yung inaanak ko, class eh. Kasama yung kay Mrs. Yung iba kapal na mo, 15 anyos na, no? Mas pa. Tapos yung isa na yon, pupunta yan, ano? Ibibigyan ko ng 100. 100 lang, galing kami Tondo. Mamasahe pa kami, tapos binigyan ko ng tigba 20 yung mga kasama. Sabi, 20 lang? Hindi naman kita inaanak eh. Sabi ko, ito lang inaanak ko yung isa eh. Ikaw, ba't isang barangay ang sinama mo? Sabi ko sa kanya. Oh, ano to, negative 8.59, di ba? Di siya kasi class, ma-shortcut lang ako. Di ba, baha, tag-ulan eh. Ma-shortcut lang ako. Nakita ko yung mga kababata kong elementary, high school, mga barka sa lugar. Makikita ko eh, tawag nila sa akin, engineer. Ito pala si engineer, sa linggo ha? Ano nang inaanak mo? Yung ano mo, yung anak ko eh, binyag. Yeah? Yung mapa-shortcut lang ako, ninong na ako kagad. Kahit hindi naman masyado ka-close, kabatian na. Engineer, pag-engineer ka, dami mong kaibigan. Tsaka ka mag-anak. Di talaga. Sino ka ba? Di ko maalala eh. Oo, pare, di ba? Oo, ako yung kumpare mo rin. Okay, sige. Di ko maalala eh. Sige na nga. Okay lang yun para maraming friends, di ba? Eto. Ilan, paano ba tayo? Oo, ganun, di ba? Kuhanin dito, di ba? Mamaya na yung mahiwa. Alam ko may nasa isip kayo. Mamaya, eto, pakita ko muna yung walang kwenta. Eto. 27 squared, negative 8.59 squared. What is the value? Ilan po ba? Sagot? Anong letter dyan, guys?
Tama ba yan? Letter A, that's correct. Tama rin naman yan. Okay, let's go now to the powerhouse calculator technique. I know you are waiting for that. So, ganito lang po kasimple. Put your calculator in mode 2. Guys, let us get now the I total. We have to know the angle with respect to the positive x-axis. Okay? This is your positive x-axis. Positive, di ba? Ito siya. Kasi yung kabila negative x na, di ba? Positive y, negative y. Okay. Tingnan ha, naka-mode 2, di naka-complex form po tayo, no? I-forma nyo lang na ganito yung calculate natin. Calculate nyo dyan. So, 12. Okay, tapos ipa-plus natin. Ito kasi angle 0, wala na yun eh. Kasi resistive nga, no? Reference vector. Plus, di ba ito ano? 10. O, 10. Bar angle. 30 degrees. Tapos yung isa naman, ano? 15. Bar angle. With positive x-axis 30. Ito, 65. Or negative, ano yan? 65. O, sige, ganyan lang kasimple. I-ano nyo na yan. Tapos sa dulo, di ba, shift 2, 3 equals. Di ba? So, what's the answer here? 28.33. O, may angle pa nga yan eh. Oh. Ano angle? 17.66. Para si Inday Garutay, naalala ko eh. Nakikilala niyo ba ako? Ako nga, mismo. Gano'n si Inday Garutay, sa ginagaya niya si... Di niyo ba naabutan si Inday Badiday? Tanda ko na talaga, no? Barkada pa ni Herman Moreno yun. Doon sa eye to eye. Kita niyo. Tanda na talaga ni Sir. O ito. 17.66. Negative pa. Di ba rin? Wala naman. Hindi na naman mahalaga yan. Ang mahalaga, yung magnitude lang. Ito lang. Ito lang. Mismo. Ito lang ang kailangan natin. Okay? Okay nga road. Okay. So, makuha na ito. Wala naman. Hindi na natin pansinin yun. Kasi, yun lang ang sagot. Ayun. Kadali, no? Simple-simple. Walang hiwaga. Okay. Shift 2, 3. Ano? Ayun, ha? Kahit sa, ano, ha? Sa mechanics, i-apply niya yan, ha? Yung mga forces, di ba? Tandaan nyo, pag leading, pataas. Pag lagging, pababa. Foundation kasi ang DC tsaka AC circuit. Madali mo na maintindihan yung mga machines, power systems, maganda lang ang foundation mo sa dalawa. Kasi hanggang power system, gagamitin natin yung mga lagging na yan, leading, di ba? So, ayan ha. Okay. Let's go to number 4. Ayan. Gasabelgas naman ang boses. Okay. Kilala niyo si Gasabelgas naman, no? Ayun, sigurado, di ba? 5 estudyante ang lumutang. Yan. Dahil lamang sa basketball. Okay. Ayon sa report. Ha? Ganun kaya talaga yung boses. I'm wondering, si Mike Enriquez, ganun kaya talaga yung kanilang speaking voice? Paano kaya pag nauntog si Mike Enriquez? Aray ko, mga kapuso, ang sakit. Ganun ba yun? Parang okay, Eh, paano pag si Gasabelgas ang nauntog? Sige nga. Aray ko, masakit. Ganun ba yun? Parang, sabi ko, maarte lang naman itong mga ito eh. Hindi, di ba, no? Parang ginagawang showbiz lang yung reporting. Kasi meron kaming, na-meet na broadcaster, ganda ng boses niya. Natural voice lang. Kung dati, napanood ko siya sa Channel 4, tapos napunta siya ng Channel 2, tapos napunta ng Channel 7. Meron pang isa ako, parang nagmo-modulate lang. Kilala niyo ba si Anjo Bendijo? Yung sabon kayo dyan. Parang parang modulated masyado, hindi natural voice. Meron nga akong na-meet namin siya, yung isang broadcaster. Talagang, kahit pag nagsalita siya, yun yung boses niya, natural talaga, napakaganda. No? Yung speaking voice ba, ganda yung boses talaga.
boses na yung ginamit nun sa commercial, eh, yung ano. Ang bahaging ito ay nihatid sa inyo na mediko, nagagawa ng Cordal. Oh, 50 mil na daw yung binayad sa kanya nun, segundo lang yun. Oh, sabi. Boses lang, ano, pag maganda pala ang boses mo, malaking pera dyan eh. Kita niyo yung isa channel to, mukhang buhaya. Ganda ng boses. Pero mukhang buhaya, di siya pamimintas. Talaga, di naman siya gwapo. Si Arnold Clavio, tingnan niyo, mukhang papo. Mas gwapo pa nga si Arnold eh. Di ba? Hindi siya pamimintas. Pero, di ba? Nakaraan, nalood ako, paglibad mo ng TV, interview sila Solen, sila Georgina Wilson. Diba? Arnold Clavio, makita mo na may tsura, no? Mukhang puppet, diba? Eh, na-meet namin, diba? Yung na-meet namin, maganda na yung boss, maganda pa yung kanyang tsura. Guwapings pa. Sabi niya, alam niyo, sa totoo lang, eh, DJ din siya sa radyo. Sa totoo lang. Meron din mga, mga DJ, gaganda ng boses, diba? Hello, good morning. This is DJ Bruno. Yan, Bruno, diba? Pag daw dadaan na, makakasalubong niya daw, sasabihin daw, good evening, kuya. Bading pala si DJ Bruno. Oo, ganun pala yung mga I remember when we will conduct a training at Pagbilao, Quezon. Kasama ko yung training, namin, yung si Al. Kasama ko si Al kasi, bading. Yun nakasakay kami doon sa sakyan ng boss namin, papunta kami ng Pagbilao, Quezon, magse-seminar ako nun sa Team Energy. Sabi sa akin, Reggie, napakinggan mo yan, naka-FM kami. Ganda ng boses, di ba? Laki ng boses. Tingnan mo to, kaibigan ko yan. Oo, maniwala. Ite-text ko, antayin mo, maya-maya babatiin tayo. Maya-maya, binabati ko nga pala si Al at saka si Engineer Reggie. Ingat kayo sa biyahe, papunta pala kayo ng Quezon. Ingat! Kita mo, ganda ng boses, di ba? Laki ng boses, di ba? Ingat kayo! Sabi yun, ha? Sa biyahe. Tapos sabi sa akin ni Al, alam mo, bading yan. Sabi, maniwala ko, laki ng boses. Bading daw yun. Isip-isip ko, I'm not wondering. Kaibigan niya daw bading yun sila So I'm not wondering. Uy, baka mamaya may bading dito. Sabi niyo, minamasama ako ang bading. Hindi naman po. Lalaki ka nga, ugay-ugay ka naman, di ba? Patulad yan ng kumpare ko. Kumpare ko, machong-macho, na maumutang sa akin. Pare, pagka inuman, aarte na yun. Pare, pang 500. Pambili lang ng gatas at tayo ka naman ako. Umiiyak pa sa harap mo, pare, huwag ka na umiyak ang pamit mo. Diba? Ibibigyan ko ngayon ng pera, papautangin mo ngayon. Alam mo, maya-maya, buwisit na kumpare ko yun. Doon sa kanto, nakikibang inuman. Pare, kala ko ba, bibili mo ng diaper at gatas ng anak mo ang 500. Saan napunta yan? Pare, nagsukli pa eh. Diba? Alam, dami kong kumpare class, 40 ang aking, combine nung kami dalawa ng misis ko. Combine yung aming, mga inaanak. Dami, kahit nga, sabi ko, parang di ako makapunta ha, may lakad ako yun. Proxy na lang. Sige, kahit proxy, okay lang sa akin. Magkaroon lang ng ninong ang aking anak na engineer. Sabi. Parang proud siya na kaya, sabi ko, kung alam mo lang, hanggang ngayon, nag-jeep lang naman ako sabi. Kala kasi nila, medyo mabigat din sa atin, mga professional. Kala nila, millionaire. Of course not. Hindi ako millionaire, magkano minimum ngayon? 460? 470 lang naman ako. Per day, 460 per day ngayon, di ba? 460 minimum. Ako mga 465. Wait. Di ba? Kita niya, di ba? Number 4, 42 items. Di ka na. Find the average current in amperes during the half cycle. Given the instantaneous maximum value of 20 amperes. So, ano ang ating average value? Ano ang ating equation? 2 over pi multiplied by, maximum current. Ito na yung ating formula. Okay, pasok ang value. So, 2 over pi multiplied by 20 is equal to, paki-compute, ano ang sagot? Board exam na po yan. Karamihan po ng mga item na yan, board exam problem po. Okay? Kaya,
Pwedeng maulit po yan, pwede. Lagi naman may mga nauulit na tanong sa board. Kung hindi naman, minsan ang style, babalik ka rin lang nila. Given yung maximum, given yung average, find the maximum. Parang tinutwist lang. Okay? The principle, wag kakalimutan. Ano po sagot natin dyan, class? Ha? Okay. Tama po ba yan? Letter A. Okay, next number. Okay, number 5. Consumes 100, what's consumes 160? May I borrow your hand? Where is this one? Naputol yata yung ating ano. Okay, an inductive coil takes a current of 2 amperes. Okay, number 5 ha. So, may inductive coil tayo. Pag sinabing inductive coil, may resistance, may inductance. So, an inductive coil takes a current of 2 amperes. And consumes, so P1, 160 watts. When connected to 240 volts AC supply. A second coil when connected across the same supply. So, parehas din yung same supply. Ito yung first coil natin. Second coil. Across the same supply po ang sabi, ano? Diba? 240, ano? Second coil when connected across the same supply takes 3 amperes naman. Then, power. Ilan yung power class? 500 watts. So, find the total power. So, P total ang hinahanap. Find the total power when the 2 coils are connected in series to this supply. Okay. Thank you. So, we have R1. Ano ba ito? X1. R2. Next 2. So, ganito po muna ang gagawin, ano? So, kasi yung given natin, ito na. Ngayon, ang mangyayari daw dyan, i-connect daw natin sila in series. So, R1. Ito, R1 ano? X1. R2. X2. Across this supply. So, syempre, isa lang yung supply natin. So, ganito class. Kuhanin natin for the first coil, C1. Ohm's law lang po. Ohm's law lang. Paano yung Ohm's law natin? 240, di ba, voltage over current, di ba? Ohm's law lang. So, ilan po ba ito? 120. O, tapos, di ba yung basic formula ng power sa DC? Gagamitin pa rin natin yon, V squared over R. So therefore, R is equal to V squared over P. Di ba ganon? So R1 is equal to, ano yung P natin? 240 squared over the power, ano ang P1? 160. Paki-compute nga po ito. Tapos, makuha natin si X1. So, Z1 squared, then minus R1 squared. Ganon din dito ha, Z2 is 240, then over 3. So, this is what? 80 ohms, di ba, no? Then, kuhanin natin si R2. Si R2 is 240 squared over 500. Makuha natin si X2. Paki-calculate ha. Sige, bigay nyo kaagad para hindi tayo gabihin.
Hapon lang. Okay. Ilan yung x2? Z2 squared minus R1 squared, di ba? O sige class, para mabilis, value na lang. Ito, R1. Kasi pwede naman no? Sa iba nga, ginaganyan lang nila. Okay, then you substitute. Oh, this is the final answer, this is the answer. Okay, next problem. So, hindi ganon ka-detail. Tayo, himayin natin. So, ilan to? Ilan po? 300? Are you sure? Okay. Meron pang isang formula, I'm sorry. Gawin natin isa pa. Di ba meron pang isa, I squared R. Okay. Pag kinuha mo yung R, o pwede rin itong gamitin natin pala. Itong gagamitin natin. So, we have R is P over I squared. So, ito na lang gamitin natin, ha? Let us correct this. Ilan ba yung power natin? 160. Ilan ang kuryente natin, guys? Ito, tama? 2. O, yan. Ito ang tama. Okay? So, i-apply natin. 2, squared. Kasi I squared, di ba, Nakasunod ba, class? 500, Tapos, 3 squared. So, ilan na yung R1? Hindi pala applicable yung B squared over R for that case because we have to know first yung voltage dun sa R lang. Kasi yung 240, kombinasyon na So, kung alam natin yung voltage sa R, pwede yun. Kaso hindi. Okay? Although, syempre, generally, yan yung formula. For that case, tandaan nyo, the best, kung magsosolve ka, yung given mismo gagamitin mo, syempre. Okay? Yan yung pinaka-effective. Ilan po ba sa R1? 40? Sakto lang? Okay, sakto. 40. Okay, substitute. Sagot na lang. X1. Ilan ang R2? 500 over 9, guys. Ilan po ba yan? 500 over 9. Dito, 55.56 ohms. O ngayon, kayo na mag-substitute rito. Sagot na lang kay X2, guys. Yung iba, X1, may value na po ba tayo? 113.14. What about X2? Substitute nyo na itong 80, so ito 57.56 ohms. So ito na, Ayan. Ano ba yung sa problem? Okay, yung power, Pero maganda, makuha muna natin yung total current. Pero bago mo makuha yung total current, dapat alam mo muna yung total impedance. Magnitude lang naman, class. R1 plus R2 squared X1 plus X2 squared. Okay? Now, so, we have R1. R1 is 40. Gusto nyo, substitute kayo na mag-substitute, class. Kasi sa calculus nyo, diretso na yan, di ba? Yun ang napakagandang invention na yun, di ba? Yung Caltech. Sagot na lang, ilan yung CT, guys? Para makukuha na natin si I total, which is V total, ohms law na lang, over Z total. 240. Ilan yung Z total, guys? Meron na ba tayo? Ilan yung Z total? 195.63. Okay, 195.63. Paki-compute nga po yung I total. Divide lang po natin dyan. Tapos naman, yung power, E total, I total squared, and then we have R total. Only resistive elements consumes the watts. Take that in mind. Okay? Ang nagko-consume ng watts, yung resistor lang. Okay? Ilan po ba sa R I total? Ilan? 23.
1.23 squared. Our total is simply R1 plus R2. Ilan ba si R1? 40 plus 55.56. Ilan yung PT? Ilan ang PT? Isang araw pumunta kami ng misis ko sa ano, di ba? PT, no? Ano ba yung PT sa mga ospital? Sabi ko dun sa misis ko, Ma, ayan na yung the rapist mo. Anong the rapist? Ayan, mo. Di ba siya yun, yung the rapist mo? Kasi may nakita ako sa likod ng kotse, Tapos, nakita ko sa likod ng kotse, yung sticker. Siyempre, taga-Fatima siya. Tignan mo ba? Di ba hindi na spelling yan? Kasi nagpunta kami sa orthopedic, business ko, naputol yung litid dito Paano ba naman, nag-iiwa ng papalapit sa kanya yung kutsilyo. Pero ba, di ba? Dapat papalayo, Kung nag-iiwa ng papaya, putol ang litid, hinatak na ganun. Hininang, binelding. Pinagduktong yung litid. Ma, ayun na yung the rapist mo. Anong the rapist? Di ba yun yung the rapist mo? Ayun therapist. Di ba? Kita niyo yung spelling? Di ba parehas lang na may spelling yan? Parehas lang. Ilan to? Anong letter sagot po natin? Ha? Tingnan niya natin. Ayan. Loko-loko ka talaga. The rapist mo yun. Therapist. Okay, next number 6. A choke coil connected across 250 volts, 50 Hz supply. Takes a current of 10 amperes at 0.8 lagging power factor. What will be the power taken by the choke coil when it is connected across 200 volts, 25 Hz supply? So, meron tayong choke coil. $250 volts, 50 Hz, di ba? Ayan. So, 250 volts, 50 Hz supply takes a current. So, ang current daw natin, 10 amperes. At 0.8 power factor lagging. What will be the power taken by the choke coil when it is connected? So, meron tayong dalawang condition, di ba? Yung R ba nagbabago with a different supply? It doesn't change. Sabihin natin ito R1, ito R2. This is the first condition, this is the second condition. X1, X2. Ang X nagbabago. Bakit, sir? Kasi nag-iba frequency So, ito na siya, no? Okay, so, a choke coil connected. So, 250 volts, 50 Hz, diba? So, supply. Okay, takes current of 10 amperes. So, ito na siya. Tapos, ang kanyang ay 0.8 ang kanyang power factor. So, what will be the power taken by the choke when it is connected across 200 volts? So, 25 Hz supply. So, ayan na. So, meron tayong power factor. Power factor na 0.8, di ba? Let's save our solution. So,
At 50 Hertz, the power factor is 0.8, no? Kuhanin nga natin dito yung yung Z total muna. Ano ba yung ating Z total niya? Ano yung tanong sa problem? What power will be taken by the choke when it is connected across? Ano daw yung magiging power dito? Again, yung power, di ba, I squared R. Since P2, so we have to find ito I1, I2, right? So ito rin yan. Ayan yung I2. To find I2 here, paano ba yung I2 natin? So, paano mo kukunin yung I2? Yan. Kailangan meron muna tayong I2. So, punta muna tayo dito. Meron tayong voltage. Impedance muna kunin natin. Z1. 250 volts over 10. 25 ohms. Tapos, meron na, di ba? So, ito na siya. O, tapos, ano kukunin natin dito? Nakuha na natin yung impedance, di ba? Eh, di ba given tayo ng power factor? Which is cosine theta, which is 0.8, di ba? What is power factor? R over Z. Ayan. Tama ba? So, yun yung power factor, no? May given ba tayong R sa problem? Wala, ano? Wala tayong given na R sa problem. So, we don't have R. We have 0.8 is equal to, we have R. So, square root of R squared plus X squared. So, we have to find our X kasi dyan, ano? X sub 1. So, we have two unknowns here. Kunin natin yung Z2. Dito, C2 is 200, ba? Divided by, wala tayong kuryente rito. Is complete ba yung ating ano? Kompleto. Kuhanin natin yung given yung power factor, right? Okay, isang gagawin natin ganito. Kunin natin yung real power. VI cosine theta. What is your voltage? Diba? 250, diba? Anong kuryente natin? 10. Power factor natin? 0.8. And this is equal to I squared R. Di ba kuha na yung R? Nakuha nyo? Eto. Kuhanin nyo na kagad. So, 10 squared R. O, give me the value of R. Although there are so many approaches, no? Baka may naisip kayo, syempre. So, this is one approach. So, ilan yung ating R? Ito na, makuha na yung R, di ba? Ngayon, pag nakuha mo yung R, makukuha na rin natin yung X, di ba? Mula dito, di ba, sa formula na to. Ilan po ba yung R, guys? Tapos, shift solve nyo na lang dito, manipulate. Ilan to? 2-0? Sige, 20 daw. So, we have squared plus x squared, then we have 20. O, di shift solve na lang dito, no? What is the value of x, class? X sub 1 yan.
Gagawin natin ang x sub 2 kasi di ba nakalahati yung yung frequency. Remember that x is proportional to the frequency. Why, sir? Because x is equal to 2 pi fl. Directly proportional yung frequency doon sa x. So, ilan po yung value? x1 to Kaya makukuha mo yung x2, kalahati na lang siya ni x1. Ilan ba si x1, guys? Burahin ko muna to. Ilan? Ilan ang x1? So, manipulate nyo na lang. So, 20 over 0.8 squared minus 20 squared, then square root. Ilan ang x1? 1.5. So, kung 15 yan, ilan yung x2? Di kalahati, 7.5, di ba? Di ba? 15 over 2. So, this is 7.5. E di, yun na yung x2 natin, di ba? Ito. Ang R hindi naman yan nagbabago. Diba? Sandali lang. So, we have I. Kuhanin natin si x, Z2. Okay, what is Z2? So, we have, diretsuhin ko na 20 squared plus 7.5 squared. Ilan yung Z2 natin, guys? Ilan po dito sa Z2? 0.36. So, ayan, 21.36 ohms. Diba C2 yan? Kuhanin natin yung I2. Ano mo kunin yung I2? Total voltage natin, ilan yon? 200. Over 21.36. So, ilan ang sagot? At di makukuha na yung P2, di ba? Ilan dito, guys? 9? 9.36. Okay, so 9.36 squared times 20. Letter na lang. Pinakamalapit. Pinakamalapit. Letter C. Okay? Sana light color na lang tong hindi masyadong makita yung black. Okay. Kasi dark color, di ba? Dark na yung background, tapos dark pa to. Huwag kayong magsusuot ng itim yung t-shirt, tapos yung nyo, itim din. So, para kayo si Blackman nun. Lalo na kung mga kakulay namin, di ba? Kulay manoy. Yeah? So, pag puti, puti. Magandang kombinasyon, pag dark, light naman yung pang-ibaba, no? Para may contrast. Next. 7. Ito may konti lang difference when I solve this, may konting difference. Pero dun pa rin siya talaga pinakamalapit. Okay, sige, number 7 tayo, guys. A 100 volts, 80 watts lamp is to be operated on 230 volts, 50 Hz AC supply. Calculate the inductance of the choke required to be connected in series. So dito, meron tayong lamp in series with the lamp for its operation. The lamp can be taken as equivalent to a non-inductive resistance. Ibig sabihin yung lamp natin, pure R yan. Like incandescent bulb. Ayan. Ito R, ito naman L. So, 100 volts. Okay, so yung lamp daw natin, 100 volts, 80 watts.
is to be operated on 230 volts, 50 Hz supply. Calculate the inductance of the choke. So ito, to be connected in series with the lamp for its operation. The lamp can be taken. Okay, so yun na yun. So ang hinahanap ito. So i-operate natin siya dito, di ba? Yan. So ano ang gagawin natin? Ito, makikita natin to, di ba ang power is equal to voltage times current. Tama? Kuhanin mo yung kuryente rito. Ilan na yung kuryente natin? Power over voltage. Kuhanin mo yung I. Ilan ba yung power natin? 80. Di ba 80 na? 80 over what? 100. 0.8 amperes, di ba? Now, ito na yung kuryenteng dumadaloy. 0.8. Makukuha mo yung z squared is equal to r squared plus x squared. Sinit? What is your z? Ito, diretso na sa calcu. 200, di ba? Ohm's law na lang, ha? 230, di ba? Over 0.8 squared. That is equal to your r. So, ano ba yung ating r dyan? Wala pa tayong r? Wala, no? Pero, we can calculate. V squared over r. So, therefore, r is equal to V squared over P, di ba? So, r is, what is your V? 100 squared over 80. Ilan yung r? Ilan? 1, 2, 5. Ganyan. 1, 2, 5 squared. And then plus 2 pi. Anong F natin? 50. 2 pi FL. So, ayan. That's the answer. Ship solved. Meron pang alternative solution yan eh. Sige, ano? Na-traffic ba? Around 0.8, okay? Sige, letter na lang guys. Letter C. Or ano yung alternative solution natin? Ito kasi yung BR. Ito kasi yung B sub L. Let's get the resultant. Sino to? BR plus BL. P total. Ito na yan. Yung 230, di ba? Kukuhanin ko si BL. By Pythagorean theorem, 3t squared, tama? Minus BR squared. Ilan yung B total? 230. Square, di ba? Ilan yung VR? Wala namang ibang VR kasi yung rating ng ilaw.
100, di ba? Oh, pasok. 100 squared. Ilan ang value ng BL, guys? The VL is simply equal to I x sub L. Tama po ba? So, ilan po dito? Ilan ba yung BL? Ito, guys, mula dito. Ilan? 207, 2 decimal. 0.12? 0.12 ano? Eh, di ba may I na tayo? Ilan yung 0.8? Ito. O, di 0.8. So, x sub L, i-divide mo lang ito sa 0.8. Tama ba? O, ilan yung x sub L? Di ba? 2 pi FL. So, ano ba yung F natin? Okay. So, ganun din. Divide nyo nga yung 207. Di ba? 207.12 over 0.8. To get now L, divide mo yan. 2 pi 50. Ito to. O, ano sagot sa L? Will it give the same answer? 0.8. Letter C. So, bahala kayo kung saan kayo maligaya. No? Sa dalawang solution na yan. Okay? Kung anong pipiliin ninyo dyan. Next number. Ayun, di masyadong kita eh, no? Kasi black ito eh. Yan, nag-itim. Okay, number 8 tayo. Gusto nyo ba mag-break muna? Break muna tayo ng mga hanggang before 12. Balik kayo dito, then start tayo. Okay, hanggang alas 8. Oh, wala nang bumalik. Break muna tayo. Ha? Oh, sige. Mag-lunch na kayo para sigurado. Okay. Sige, break muna tayo. Galit-galit muna tayo. Break muna. Galit-galit break. Sige, break muna tayo, ha? Don't worry, dire-diretso na naman yung problem solving yan. Matatapos yan, mga dali na lang yan. Hanggang alas 7 ng gabi. Gusto ko rin umuwi kaagad. Lalaba pa ako eh. Sa bahay kasi ako nasusunod dyan. Sa bahay namin. So, sinabi ko, upo ka lang dyan. Ako maglalaba. Mahimik ka. Ako nasusunod. Ay! Upo ka lang dyan, ma. Huwag kang malikot dyan. Ako magugas ng pinggan. Ako nasusunod sa bahay. Sige. Ano na tayo? Break muna tayo. Before 12, dito na kayo. We'll start.